So yan, lakad pa rin po tayo sa may pinaka barangay road. So pasok naman po yung motor. Kaya rin naman po ng 4 wheels. Kaya lang medyo maputik po dahil ilang araw na rin po nag-iinulan dito sa Quezon. So baka pumabalaho po yung sasakyan natin. Kaya sabi ko kay kuya dun sa guide po natin, maglakad na lang kami. Pero malapad naman po yung pinaka barangay road po niya. Oh. Makikita naman po natin. Pasok na pasok po yung sasakyan po natin. So yan, lakad pa rin po kami, no. Bali, ito pong dinadaanan namin na barangay road. Ayan, pakita ko po sa inyo, zoom natin para mas makita natin. Dito sa part na to, medyo pataas po siya, no? Pero gradual lang naman. So, kaya pa rin na maahunin ng sasakyan kung sakaling masemented na po yung pinaka-road po natin. And then, ito pong road na to, pinaliliwanag po sa akin ni guide. Ito daw po ay naka-propose na or nasa mapa na po ng barangay na ito po talaga ay barangay road. So, hindi pa lang po siya talaga napupondohan. So, lakad tayo. So, pinapakita ko lang po yung pinaka-reality ng daan ng property. So yan, bali nag-stop muna po ako, no. Pakita ko lang po muna sa inyo yung reality ulit ng daan. Bali pagdating po dito sa may malapit na po sa property, mapapansin po natin medyo madamo na siya, no. So ito yung sinasabi ni guide na pagdating dito sa part na to na malapit na sa property is hindi na siya natuloy sudsurin ng barangay. So nagkaroon po tayo ng pagliit po nung ng nilalakaran natin. Unlike kanina medyo malapad, so ngayon medyo nagliit siya kasi hindi na po siya natuloy sudsurin. Pero yan po ay sasagad po hanggang dun sa ating property na pupuntahan. So pinapakita ko lang po yung status po ng ating road so at least malinaw lang po sa atin na tayo po ay may barangay road po talaga at pasok na pasok po ang sasakyan hanggang dun sa property. So sa ngayon po, yan, lakad muna tayo. Pero kung hindi po maputik, ang motor po natin ay papasok hanggang sa mismong loob po ng property. So habang naglalakad po kami, ini-explain po sa akin ni guide na kung bakit at paano nagkaroon ng barangay road po dito, ano. So mapapansin po natin may bakod po rito sa kabilang side, and then dito rin bakod din po rin sa kabilang side. So ang nangyari po, left and right, magkaiba po yan ng may-ari, ano. So ang nangyayari po ay nagbigay po si owner dito ng 2.5 meters, and then 2.5 meters din po dito sa side na to. Nagbigay din po sila ng 2.5 meters para po mabuo po si 5 meters para po tayo ay makabuo ng barangay road. At yun nga po ay maglalaro po sa 5 meters po yung lapad po niya. So yun po ay sure na sure ang ating pong barangay road. So lakad pa rin tayo. So yan, bali nandito na po ako sa may pinaka-start ng property po, ano. So bubungad na po sa atin yung napakaraming puno po ng mahogany. Ayan. So dito na po tayo magsisimulang mag-vlog para maikot po natin yung pinaka-area. So tara po, ikutin na po natin si 9.4 hectares na ating bibisitahin for today dito po sa Tagkawayan, Quezon, ano. So by the way, I'm Olive, your site locator for today. Ayan, so
Kung sakali po magustuhan nyo itong property po na to, pwede nyo po kaming i-message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. And then kung sakali may makaligtaan po akong sabihin about dito sa property na to, meron po kaming description po sa baba. Pakiclick na rin din po yun, ano. So tara, ikutin na po natin ang property. So yan po, bali bumungad po sa akin yung mga puno ng mahogany, and then may mga niyog tayo. Tapos kagandahan din po nito, meron din po tayo, ayan, na puno po ng santol. Marami siyang mga hardwood, punong-puno. So sa ngayon po, explain ko lang po, yung pinaka road po natin, mapapansin po natin, ano, sa kalagitnaan, bali na putol na po yung pinagsudsuran. So dun sa ibang part, kung ito po ay maglalaro sa nasa 1 kilometer para po makarating po tayo dito sa property, bali ang nasudsud pa lang po is kalahati pa lang. So meron na po tayong 500 meters na pasok na po ang sasakyan, pero hindi pa lang cemented road. And then plus po natin yung 500 meters na hindi po siya talaga nasudsod. So mapapansin po natin, talagang medyo masukal yung 500 meters na papunta na rito sa may loob ng property. So kung halimbawa pong masemento naman to, yung pinaka road, pasok na pasok po yung sasakyan, and then kainaman din po kasi nito, flat lang po yung pinakadaan and flat po yung area. So napakagandang property. Dito sa part na to, sa pagbungad po natin ng property, napakarami niyang puno ng mahogany, as in. May mga gabaraso ng bata, and then meron siyang mga ganyan kalalaki na po, ano. So punong-puno siya ng mahogany dito sa may bungad. Yan, ang ganda, oh. So yan, bali lumiban po ako, umusod-usod pa ako, and then bumungad naman po sa akin yung mga puno ng niyog, ayan. So mamaya i-reveal ko sa inyo kung ilan yung puno ng niyog na yan, and then may palayan din po itong property na to, ano. So ikutin muna natin isa-isa. And then ang daming puno ng mangga, may mga puno ng santol, may mga puno ng kalamyas, ayan, dami. So lakad tayo. Medyo kabataan pa po ang ating mga niyog. And then, gaya po na nasabi ko, flat po itong property na to. Meron din tayong mga nakikita ditong puno ng langka. Ayan, medyo marami. May puno na naman ng santol. Yung niyog po natin medyo mababa pa siya. So matagal-tagal pa to nating pakikinabangan. And then yung mga iba na nakikita ko, ngayon pa lang siya namumunga. Naglakad pa po ako papasok dito sa may property. So na-amaze naman ako dito sa mga mahogany na to. Ang lalaki talaga, oh. So dito sa may part ng gilid, punong-puno siya ng mahogany. Bali yung makikita nyo pong hilera na yan, puro mahogany na po yan. Yan, dami, oh. Hanggang dun po yan, sagad yan, hanggang dun sa may unahan. So yung part na yon, puro mahogany po, ano. So tara, lalakad pa tayo. So yan, bababain po natin yung palayan po doon, ano, para makita natin. Kagaya nasabi ni guide, ito daw po ay may palayang nasasakop. So mamaya tatanungin natin kung ilan yung inaani ng palayan na to. So dito sa property, habang nag-iikot ako, ang dami kong napansin na puno ng mangga, and then puno ng santol, mga langka, and then saging medyo wala akong ganong nakikita.
Pero yung mangga niya, ang dami. Tapos may mga puno rin po tayo ng kawayan. So yan, bababa ako dun sa pinakapalayan po niya, ano, kung saan nananawid yung aking mga kasama. Ayan, may puno ng malaking mangga. Bali itong palayan na to, yan, pakita natin. Ito po ay nasa 1 hektarya po. And then siya po ay umaani ng 100 to 160 kaban per year po yan. Ano, I mean 2 beses po, isang taon siya nagtatanim. Pwedeng sahod ulan, pwede rin naman pong kumuha po tayo ng tubig sa ilog or yung bukal. Kasi ito po, ang property po na to ay meron pong pinaka sapa dito sa pinakaloob po niya, ano, so sakop po ng property yon. So hindi tayo mamumblema sa source ng tubig. And then ito po ay nasa 200 meters na layo para po tayo ay makapagpakabit po ng kuryente patungo dito sa may property. So 200 meters na wire, meron na po tayong kuryente dito sa loob. So medyo mahaba lang ng konti po, ano. Ay, ang daming mangga dun sa gawin na to, oh. Wow. Ayan. So ito po yung pinakapalayan, ayan. And then ang dami nating puno ng kawayan. So kagandahan nito, kompleto po, ano, meron tayong palayan, meron tayong mga hardwood kung saan una natin dinatnan yung property. Ang dami pong mga hardwood doon, and then ang dami rin natin mga puno ng niyog, ayan. Tapos kagandahan po nito, flat pa siya. So kompletong-kompleto po yung property natin. And then yung source ng tubig natin is meron tayong sapa, and then meron din po tayong bukal. Mamaya pupuntahan po natin lahat 'yan. So yan, mananawid ako, pupunta ako dun sa may kabila naman po, ano, kung saan napakaraming puno daw ng mangga. Meron diyan, marami daw bunga, and then puno pa rin po ng mga mahogany. So liliban tayo. Tara, let's go. So bali doon po ako galing, ano, so lumiban po ako papunta dito. And then natanaw ko po yung kabilang side doon. So punong-puno pa rin siya ng niyog, ayan. So tinuro lang sa akin ni Kuya, sakop po yan ng property. Hindi na tayo babalik doon sa ating dinaanan kanina. So doon po ako galing, nagliban po ako dito. So dito na tayo sa may part ng gilid ulit ng palayan, ayan. So pakita ko lang din po ulit yung kabilang side po, ano, ayan. Flat pa rin naman po siya. Ang daming puno ng, ano, ang daming, ano, bunga ng mangga. Oo nga po eh. Oh, ang daming, ano, oh. Doon kami kasi umikot. Tayo nag-shortcut na tayo dito. Ayoko na, lahi na doon. Oo nga po. Puno yung santol, ma'am. Ha? Sa 10 puno yung santol. Nasa 10 puno. So ayan po, nasa 10 puno ng santol ang meron dito sa property. Yung mangga kaya ilan? Ang dami eh. Halos ganun din. Puro piko siya, no? So mapapansin ko po yung mga manggang dinaanan ko, yung mga puno ng mangga, puro piko siya. Tapos ang dami niyan langka talaga. Nasa 30 yan. Alin? Ah, Marami ano. Abutin pa yun ng 50. so nasa 50 yung puno ng langka. Ayun, ang laki ng puno ng santol. Saging nasa 100 puno. Okay. So meron po tayong 100 puno ng saging dito sa area. So kanina wala akong napansin sa may unahan, dito pala marami. Nanguha si Kuya ng mangga. Ang dami kasing bunga. Baba lang. Oo. Saka, ito, ma'am. Ayun, mababa oh. Nakuha natin ano lang kainin. Nakakatuwa, ano. Lahat ng puno ng mangga dito, piko yung karaniwan, ano. Oo, kakamihan talaga. Wala kayo lalagyan. So yan, kinuha pa ako ni Kuya ng ano, mangga. Wala. So yan, namimitas pa kami ng mga langka dito. Tunog lang sa akin. Sako pa rin po ng property yan.
Ah, hinog na rin kuya. Mas magandang pasanin niya, mas malaki yan. Eh, paano yan? Iwan na natin yan? Iwan na to. Ay, sayang man. Kaya nga. Daming langka. Ang dami kasing langka eh. Mga nagkakalaglag lang ano. Susako pa po ng property yan. Daming kawayan. Yung nakaraan nga, pinapabuhat sa akin yung isang bird na saging doon na sa ba. Ayok nga. Kasi pupuntahan po namin yung pinakasapa po niya ano, so mananawid kami. Bali nagyaya po ako kay kuya sa ating guide na marating po natin yung pinakailog po niya no. So yun na siya, lumulusong na siya. Pero balikan lang po natin yung aking mga dinaanan. Bali ito po yung pinakaitsura niya. Ayan. Doon sa part na to, ito. Doon sa tumpok na to, napakarami po dyan ang puno ng santol, mahogany, and then mangga. Kaya medyo parang tingnan natin parang kumpul-kumpul siya yung ang dami na talaga mga puno. And then dami rin kawayan. Tapos yung kumpulan po ng niyog na yan, sako po yan ng property. Yan, zoom lang natin. Ang daming kawayan sa paligid. Punong-puno. So lakad tayo. Ay, ang ganda! Bali ito po, sako po ng property to. Nakapaloob siya sa property. Ah, ang ganda. Baba tayo. Para makita natin. Sarap maligo ah. Wow. Yan, nag-cut yan dyan. Hanggang doon, ang property. Doon dahil ka mamian dito, Bulas. Doon ka na dumaan. Dito kami dadaan ni ma'am. Dito kami dadaan. Paano po yung mangga natin? Doon na tayo dadaan. Dito lang aahon lang tayo dito sa pagkakos. Sumunod na po kayo dito. Sige po. Nakamedyas kaya ta, ma'am. Nakamedyas nga ako. Dito ka lang din. Nabidyohan mo naman. Kahit dito na lang din ulit. Ah, sige, balik na lang ako dito kuya. Nakamedyas kasi ako eh. So ayan, ang ganda ng flow ng tubig oh. Wow, ang sarap maligo ano. Kaya nga. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung agos ng tubig, kung gaano kalinaw. Ah, punong-puno ng kawayan dito sa gawin na to. Ayun, ang dami oh. Hindi na makita yung ano eh, loob eh. Punong-puno ng kawayan. Ganda no? May nahuli ka isda dito? Ayun naman. Meron? Diyan. Wow. Hindi dapat yan yung iba. Oo nga, mukha nga eh. Papakita sa atin ni kuya yung pinakabukal naman niya. Diyan po nainom sila. Opo. Ito hindi nahihibasan. Saka may ginto ito ditong lupa na ito. Ayan o. Oo. Daming duhat. Masarap yan. Ang linaw ano? Yan. So yan. Kukuha po si kuya ng maiinom. Di po malamig po yan. Oo, malamis-lamis pati yan. Mineral yan. Galing no? Sagana po tayo sa source ng... Duhat. Ano yan? Blackberry yan, di ba? Ay, duhat lang. Ay, may mga duhat pa pala dito. Salamat. Kahingin tubig. O, may santol na naman dito, oh. Ayun, oh. Dami, oh. Pahinga tayo. Kukuha tayo. So, bali, umikot po kami ng property. Tapos, bumungad po sa akin dito yung mga naglalakihang kahoy na pa pwede nating gawing bahay. Ay, lalaki ng mga katawan, oh.
Mga hardwood naman yung nasa gawing likuran ng property. Tara, lakad tayo. Kagandahan po nitong property na to, sagana tayo sa source ng tubig. So meron na tayong sapa na malakas yung agos at hindi naiigahan. And then meron din tayong bukal na pa pwedeng pagkuhanan ng inumin po So meron pa rin daw po itong isang bukal pa or source ng tubig na pwede naman daw pong gawing fish pond. So pwede tayong humukayin para magkaroon tayo ng fish pond dito sa property. So mamaya pupuntahan din natin yan. Try pa nating makaikot. So about naman po dito sa pinaka-title po ng property. Ito po ay nasa original title pa. And then, patay na po si owner. Ang nagbebenta na lang po ay yung mga anak. Sila po ay nasa 5 magkakapatid. And then, lahat naman po ay buhay. So lahat po sila ay pipi ng mga oras na magkabentahan po. And then about naman sa Amilyar, ito po ay laging updated po ang kanilang pagbabayad po So yearly po nagbabayad daw po sila. Ang daming mga sagana sa hardwood yung property. So nakaka-amaze. And then sulit or maswerte yung makakabili nitong property na to. So hintayin na lang po natin magkaroon ng pondo ang ating daan. At yun naman po ay barangay road, so wala tayong magiging problema. Ang daming ulingin dito. Puro mahogany, nakapalibot sa property. Kitang-kita po natin lahat po ng mga sanga-sanga na yan, mahogany po yan. So yan, bali umikot po kami and then palabas na po kami ng property. Ito po yung pinanggalingan ko po kanina, kung saan sinasabi ko nga po sa inyo na punong-puno po ng mga mahogany. So hindi ko naman naikot yung part ng pinakadulo kung saan marami tayong mga puno ng mangga. And then doon sa pinagtawiran po natin na palayan. Medyo masukal na po kasi. So yan, punong-puno ng mahogany. Grabe. Sulit na sulit po ang makakabili nitong property na to. So yan po, bali lalabas na po ako ng pinaka-area. Kaya po nasabi ko, message niyo po kami kung sakali magugustuhan niyo itong property na to. Sagana sa source ng tubig. And then maganda rin po ay almost flat land lang naman po itong property na to. So yan po, avail na po kayo, message niyo po kami. So by the way, once again po, I'm Olive, your site locator dito po sa Greenfield Realty po So yan po. Thank you po.